kilala na. Tanungin niyo ako, yes, kilala ko na siya. Pero, ito ang restriction. Mag-guessing game muna tayo. Alright? Mag-guessing game muna tayo ng bongga-bongga. Here we go. Okay. Ayon dito sa ating mga jutinchahas. Okay, mga jutinchahas. Actually, ang ating mga jutinchahas dito, mga pwedeng from PIDEA, from PNP, from AFP. Okay. Ito yung operation na gaganapin sana sa Rockwell, mga palangga. Ha? Ayan ha. Kukulitin ko sa inyo. Hindi lang isang tao o isang informante, okay, ang pinanggalingan ng impormasyon. Yung informante, di ba? Hindi lang isa, dalawa, o maybe more than that. Okay? Higit pa sa dalawa. Yun ang nakarating sa atin na kung gagawin lamang ang thorough investigation tomorrow, together with the other senators, not only Bato as a chairman, dapat yung mga hinayupak na members of the committee na doon din. Unang clue. Okay? Ang informante na dapat na ipatawag at buhay pa, napag-google ko lang, buhay na buhay sila. My God. Ito ay anak-anakan ni Maricel. Okay? Diba ang tawag sa condominium, sa Rockwell, sa kanya, inay, diba ang tawag sa kanya showbiz, ay inay. First clue, dalawa lang muna ibigay ko sa inyo. First clue, ang informante ng PIDEA na nandiyan sa record na ayaw ilabas ni Lasso, may dinilunok niya, o tinago niya, or whatever, kung anong ginawa nila dyan, kasi nandoon daw yan nandiyan, ayaw nila ilabas, kaya, lalaki o babae, actually, babae at lalaki, sabi ni Luisa, lalaki at babae, ako na, first clue, anak-anakan, okay, ito ni inay, okay, ni Maria, at second clue, okay, first clue, second clue, ito same person, we're talking about same person, yung comment, at baka maaring, basahin natin. Nagtatrabaho siya sa isang gun store sa Araneta Avenue sa Quezon City. Naalala ko, I worked in Araneta Avenue when I was young. Hindi ko lang, ang naalala ko lang kasi na gun store dyan, yung True Weight. Naku, mukhang may nakakahula na mga hikat ko tangay. Oh my God, okay. So, nagtatrabaho sa isang gun store sa Araneta Avenue na naging asset ng dating PIDEA agent na si Jojo Paner. Ngayon, kung narinig ako sa Senator Bato, baka pwede mong isomon si Jojo Paner. Okay? Na natin. Nakakaloka itong ating mga informasyon. Hindi ko kinikeri. At mukhang yung informante, mukhang okay naman siya. Mukhang okay naman siya. Alright? Pwede na natin dito. Sino? Nakaula na ba mga palaginggi? Okay. Alright, mga kababayan, yan ang clue natin. Maluloka kayo. Actually, mukhang okay naman na siya ngayon. May anak na. Basta anak-anakan siya ni Maricel. Siya pala ang nagsumbong ayon sa ating source. Hindi sa akin, ako, dito naman ako. Wala naman ako doon sa pinangyarihan. Isa sa informante, okay, na alam ni Francia, Director Francia, okay, at ni, sino yung isang pinatawag niya? Si Corioso, si Dave Corioso. Okay, so ito, napakagandang development. Panoorin nyo na lang yung live ni Maharlika para makuha ang buong detalye. Ako natutuwa ako kasi napaka-importante ang role ng confidential informant na ito. Kasi, pag nag-deny si Maricel Soriano, kulang ang ating suntok ba? Kulang ang diin. Dapat mayroong kasamahan ni Agent Morales na magpatotoo. Kasi ngayon, sinisira ang kredibilidad ni Agent Morales. So ngayon, at mayroon ng civilian informant na nakilala, and I believe, papatawag sa Senado. Baka nga, nandyan na sa mamamaya sa Senado. So, ito na. Kahit sirain pa nila ang kredibilidad ni Agent Morales, palagay ko mahirapan sila. Kung yung civilian informant mismo ang ma-interview ni Maharlika o magpakita sa Senado, nako, wala na, patay na. Ang issue is
wala na silang kalusot-lusot. Okay? So, bakit tuloy-tuloy ang daloy ng impormasyon papunta kay Maharlika? So, yung assessment ko is ano? Yung lahat ng dokumentos related sa issue na ito, hawak na ng isang tao o grupo. At sila na lang nagko-control ng flow of information. Kung kailan nila gusto ilabas, lalabas nila. So, ito ngayon, timing, bago yung May 7 hearing, pinalutang na nila ang confidential informant. Oh, so, si Maricel Soriano yan ngayon, mag-iisip. Kasi kung ang mindset na ni Maricel Soriano is mag-deny, magsinungaling, hindi siya magsabi ng totoo, iisipin niya ngayon yung confidential informant na ipapakita. Kaya ang galing ng timing nitong handler ba? O, sabi pa ni Marlica, dalawa daw ang pasabog. Unang pasabog, itong confidential informant. Yung pangalawang pasabog, baka doon daw sa Senate hearing, ilalabas. Anong sa tingin nyo? Yung pwedeng ilabas sa Senate hearing. Mag-comment kayo. Ako, ang inaasahan ko na pasabog sa Senate hearing, hindi ko na rin lang sabihin para may ano, para may suspense. But medyo alam ko na. Kasi may nag-tip sa akin kahapon. Yung mayroong tao na lang, isang tao, na hawak niya na lahat ang dokumento. Pati yung sworn statement ng confidential informant, yung mga pictures, lahat related sa issue na ito is hawak na ng isang tao, makapangyarihang tao, at siya ang director. Siya ang yung PDEA leaks, yung dalawang dokumento na inilabas ni Marlica, yung pre-op at saka authority to operate. Ang taong ito na binabanggit ko, yung tinatawag ni Marlica nga puting ahas niya, kilala ko na yan.